yung school, elementary school ng central namin, nasira po. And then yung parochial church namin, nasira din po. Yung mga evacuees po doon kahapon, nasa at least 430 persons. Nahulugan po ng isami. Tapos nagsitanggalan po yung mga salamin. Sa gitna ng iskandalo sa mga proyekto, binabagyo na naman tayo. Nanalasa si Opong sa ilang lalawigan at ang Masbate isa sa mga napuruhan. Nasira mula eskwelahan hanggang simbahan. Hindi tuloy maiwasan ang duda na baka substandard ang pagkakagawa. Patuloy din ang bagyo sa politika dahil tila kumakatok na sa Malacanang ang anomalya. Pero sagot ng palasyo, pruweba muna bago kuda. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa mga kaibigan natin sa Maguindanao, mapiyama gabi. Simulan na natin ang agenda. Bagyong Opong nagdulot ng matinding pinsala sa Masbate. Iba pang lugar sa Bicol Region hinagupit din. Tanim witness sa Senado, abogado, itinangging ni notaryohan niya ang pasabog na affidavit ni Orly Gutesa kahapon. Pruweba muna bago kuda, Malacanang pumalag sa pagkakadawit sa flood control scandal. May-ari ng Sims Construction, protected witness na rin. Listahan naman ng mga pinakakasuhan ng NBI, inilabas na ng DOJ. Interpol Blue Notice, hihilingin na ng DOJ para kay Congressman Saldico. Kongresista tiniyak na babalik daw siya ng Pilipinas. At pambato ng bansa na si Kirk Bondad kinoronahang Mr. International 2025. Tinumbok ni Opong ang Masbate. Matindi ang pinsalang iniwan ng bagyo sa probinsya nang ito'y mag-landfall madaling araw kanina. Narito ang agenda report ni George Cahiles. Malakas na hangin at ulan ang bumungad sa mga residente ng Masbate, kung saan naglandfall din ang bagyong Opong madaling araw ng Biyernes. Sa lakas nito, nilipad ang mga bubungan ng mga bahay at establisimento. Itinumba rin ito ang mga naglalakihang puno at mga poste ng kuryente. Crossing. Sa bayan ng Batuan, maging ang simbahang nagsilbing evacuation center, bumagsak ang kisame. Ayon sa LGU, sinira ng bagyo ang karamihan ng mga bahay, bangka at pananim ng mga residente. Yung school, elementary school ng central namin, nasira po. And then yung parochial church namin, nasira din po. Yung mga evacuees po doon kahapon, nasa at least 430 persons. Nahulugan po ng isami. Tapos nagsitanggalan po yung mga salamin. Pero wala naman po nauulat na namatay po dito sa poblasyon. Pero may isa po kaming casualty po sa isang barangay namin. Island din siya. Nahulugan naman din ng puno. Mayor, clarify natin, may isa kang patay. May isa po akong patay. Ang pamahalaang panlalawigan ng Masbate, hirap pa rin daw makakuha ng update mula sa iba't ibang bayan. Ang malinaw sa ngayon ay malaki ang naging pinsala ng bagyong Opong sa kabahayan, kabuhayan at infrastruktura sa probinsya. 3 na ang naiulat na namatay. Umaabot naman sa mahigit 23,000 ng evacuees sa buong lalawigan. Nag-usap ng
mahal naming gobernador, ang PDM chairperson ng Office of the Civil Defense and the National na mag-extend sila ng tulong dito sa amin. Kaya pinapabuksan niya na kung pwede yung port, kung kaya naman ng PCG na patakuin ng mga barko namin at saka ng CAP, tinawagan na ni abuting gobernador para mabuksan ng CAP para makalipad ng air asset ng OCD para mapadalang kami dito ng tulong. Ito yung sitwasyon sa amin ngayon sa Manhilo Elementary School, Southern Leyte. Sa Southern Leyte, Huwebes pa lamang ng gabi ay binaha ng ilang bahagi ng Maasin City. Makikita sa video ang rumaragasang tubig sa may Manhilo Elementary School. Bumigay na rin yung... Sa video naman ng Philippine Red Cross Southern Leyte, ilang residente ang tinulungan nilang mag-evacuate sa gitna ng pagbaha sa lugar. Para sa agenda, George Cahiles, Billionaire News Channel. Makakausap natin ngayon ang spokesperson ng Masbate Disaster Office na si Ian Nicolas Bueno. Magandang gabi po sa inyo. Hello, Ginoong Bueno. Ginoong Bueno, okay. Wala siya. Okay, mamaya po ay pipilitin po natin na makausap ang kinatawan dyan po mula sa Masbate para malaman natin ang kanilang kalagayan doon. Samantala, tila nakaligtas ang Quezon sa bangis ng bagyo matapos mag-iba ng direksyon si Opong. Gayunpaman ay naka-alerto pa rin ang lalawigan. Narito ang agenda report ni Nilo Dagos ng Abante. Luminis ang bagyong Opong sa Southern Tagalog at tuluyang tinahak ang bahagi ng Bicol at Mimaropa kasama ang Romblon at Mindoro provinces. Pero hindi nagpakampante ang lalawigan ng Quezon. Ang mga nakatira sa may seawall, sa mga barangay ng Dalahican, Talaw-Talaw, Para, Ransohan at Kota sa Lucena City, nag-al sa balutan, handa sa paglikas. Gaya ni Aling Mabik, hindi na raw nila hihintaying tumaas ang tubig at masumungit pa ang panahon. Ay kami naman po sir, ay kaalis na rin. Po talaga nakakatakot po dito kaya alam po namin na kami talaga dapat umalis dito. Alam po namin ang kalakaran ng alon dito. Ay bayain na po yung mga gamit yan, halaga po kami ay buhay. Ay di bali pong magigas, basta po kami ay walang alis na naman. Sa bayan ng Binavista, inilikas ng Coast Guard ang 15 individual. Handa na rin ang relief packs ng LGU para sa mga bakweta. Maaga rin na nag-ikot ang mga pulis na nagpatupad ng force evacuation sa mga residenteng malapit sa dagat dahil sa banta ng storm surge. Ang Lucena Port pansamantalang isinara. Wala namang stranded na pasahero dahil agad silang naabisuhan tungkol dito. Para sa agenda, Nilo Dagos, Abante. Ongoing na ang clearing operation sa Albay na tinamaan din ng bangis ng bagyong Opong. Ang detalye sa agenda report ni Rosas Olarte ng Abante. Pinauwi na ang mga bakwit sa 18 bayan at lungsod sa Albay dakong alauna kaninang hapon. Tinanggal na rin ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail ang curfew at liquor ban, kasabay ng decampment order sa abot 15,000 individual na inilikas sa mga evacuation center kahapon. Pinangunahan din ng LGU ang clearing operation sa buong lungsod. Binisita naman ni Albay Governor Noel Rosal ang Albay West Coast area para tiyaking walang casualty dahil sa proximity nito sa Masbate Island Province na nakaranas ng matinding hagupit ni Opong. Nagsasagawa pa ng validation ang mga lokal na pamahalaan ng Masbate at Camarines Norte matapos mapabalitang 4 ang namatay nang bayuhin ni Opong ang Bicol Region kaninang alas 3 ng madaling araw. Sa ngayon, kansilado rin ang flights mula at papuntang Bicol International Airport, Masbate, Virac at Naga City ayon sa CAAP. Para sa agenda, Rosas Olarte, Abante, Legazpi City. Sorpresa ang paglutang ng resource person na si Orly Gutesa sa investigasyon sa flood control scandal. Nabulaga ang Senado sa kanyang mga revelasyon kahapon,
Pero marami rin ang kumwestiyon sa kanyang kredibilidad. Hindi rin siya sumipot sa nakaschedule niyang appointment ngayong araw kay Justice Secretary Boying Remulla. Narito ang agenda report ni Hannah T. Tanim witness ba ang nangyari sa Senado kahapon? Yan ang tanong ng netizens matapos itanggi ng abogado na si Petchy Rose Espera na ninotaryohan niya ang pasabog na affidavit ni Orly Regala Guteza, ang surprise witness sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Si Guteza ay dating security consultant umano ni Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co at dinetalya niya ang limpak-limpak na cash deliveries umano sa bahay ni Co at maging kay dating House Speaker Martin Romualdez. Basura ang tawag sa higit kumulang 48 million pesos na nasa bawat maleta at ayon kay Guteza, si ACT-CIS Party List Representative Eric Yap nakapagpadala umano ng 46 na luggage sa bahay ni Co sa Pasig City. Sa katotohanan na ang lahat ay nilagdaan ko, ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang ng hangarin matulungan ang ating bansa. Kita sa huling pahina ng affidavit na ninotaryohan ito ni Espera. Pero falsified at unauthorized ang notarial details nito ayon sa abogado. Wala raw siyang anumang partisipasyon sa pagsasagawa ng nasabing affidavit. Sino at paano nga ba lumitaw si Orly Guteza sa pagdinig? Ipinakilala siya ni Senator Rodante Marcoleta sa komite. One day before the hearing, tumawag daw kay Marcoleta si dating Congressman Mike Defensor para sabihing may isang tao raw na gustong lumitaw kaugnay ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Kalaunan, nagparaya si Marcoleta, nakipag-meet sa isang restaurant at doon niya nabasa ang draft ng salaysay. Sinabihan niyang panotaryohan daw ito kung buo talaga ang loob ng nasabing witness. At doon na nga lumitaw si Guteza. Kapansin-pansin ang tila pag-coach ni Marcoleta sa surprise witness habang binabasa nito ang kanyang salaysay. Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. Naputol na. Ulitin mo yung paragraph 20. Wala na akong, hindi ko makita na putol na siya. Nakalap ng Bilyonaryo News Channel ang resume ni Guteza. Laking masbate ito at retiradong enlisted personnel ng Philippine Marine Corps. Naging VIP security din siya sa iba't ibang ahensya, kabilang ang Bureau of Customs at Office of the Vice President. Ayon din sa source ng aming team, nagtrabaho siya sa termino ni nooy Secretary Martin Andanar ng Presidential Communications Operation Office sa ilalim ni dating PCOO Undersecretary Noel Puyat. At ang huling stint ni Guteza ay sa Bureau of Corrections. Sa hearing, sinabi ni Guteza na hindi bababa sa 3 beses ang naging duty niya sa pag-deliver ng pera sa bahay ni Romualdez. Pero pinasinungalingan na ito ni Romualdez dahil sa panahon ng umano'y deliveries noong 2024, under renovation daw ang bahay nila at construction workers lang ang naroon. Sinusubukan pa namin makakuha ng pahayag mula kay Defensor. Nalink na rin noon si Defensor sa isang tila peking whistleblower na si Ador Mawanay noong 2001. Noon, gumawa si Mawanay ng false public allegations laban sa mga politiko, partikular kay Senator Ping Lacson. Parehong strategy ang nangyari. Doon, inakusahan ni Mawanay si Lacson na may millions of dollars umano ang senador sa kanyang foreign bank accounts na may kaugnayan sa di umano'y criminal activities sa kanyang termino bilang PNP chief. Isang retired general din na si Victor Corpus ang inakusa si Lacson sa issue at kalaunay nagsorry noong 2017 matapos sabihing baseless ang mga aligasyon. Nag-cruise din ang landas ni Lacson at Defensor noong panahon ng Jose Pidal issue. Handang ilabas noon ni Lacson si Udong Mahusay bilang testigo laban kay dating First Gentleman Mike Arroyo tungkol sa di umano'y secret bank accounts nito. Pero naudlot ito nang biglang sinundo si Mahusay sa tulong ni Defensor. Ang tawag ng Malacanang dito noon ay rescue, pero para kay Lacson, ito'y paraan para hindi na makapagsalita ang testigo. Fast forward to 2025, sabi ni Lacson na chairman ng Blue Ribbon Committee. Wala raw naging abiso o paunang pabatid sa naging pagharap ni Guteza sa hearing kahapon.
Ayon sa Senate rules, kailangan makapag-file ng kopya ng written statements ang witnesses at least 24 hours before the hearing. Sa ngayon, masusing background check ang gagawin ng Team Lacson kay Guteza. Para sa agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel. Dapat imbestigahan si Attorney Pechi Rose Espera, ang abogadong nakapirma umano sa affidavit ni Sergeant Orly Guteza. Ito ang iginiit ni dating Congressman Mike Defensor matapos i-disown ni Espera na may kinalaman siya sa sinumpaang salaysay ni Guteza. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, paniwala ni Defensor, buo pa rin ang kredibilidad ni Guteza. Walang motive si Guteza na manloko ng notaryo. Kasi yung sinabi naman niya sa Senate is the same. There's no motive on the part of Sergeant Guteza to fake a notarized document because he said it the same. It's not perjurious on his part because it was in good faith. Now, as to the lawyer and to that office, they should investigate. Why is she backtracking now? Pwede siyang tinakot. Pwede siyang sinabihan na sabihin mo, hindi totoo yan. Because, that's the only way they can discredit this person. That's the only way they can, bring down the statements he delivered to the Senate. Si Defensor ang nagsilbing tulay para makapag-usap sina Guteza at Senador Rodante Marcoleta. Abangan ang buong panayam kay Defensor sa On Point mamayang 7:30 p.m. Isa ang masbate sa napuruhan ni Bagyong Opong at kaugnay niyan makakausap natin ngayon ang spokesperson ng Masbate Disaster Office na si Ian Nicolas Bueno. Magandang gabi po sa inyo, Ginoong Bueno. Hello, magandang gabi, Ma'am Corena. Opo, tumigil na po ba ang ulan sa Masbate ngayon? Yes, Ma'am. As of now, wala na kaming ulan. Wala nang kahit kaunting hangin. So, nagsisimula na po kaming mag-ayos ng mga kalsada po namin because wala naman kaming nararanasan ng untoward incidents po. So, kumbaga matindi pero maikli lamang yung hagupit ng bagyo. Nakita ko po na napakataas po ng tubig baha. Humupa na ba yung tubig? As of now po, ma'am, nagko-consolidate pa kami ng reports. As of 2 p.m. in the afternoon ng sitrep namin, wala pa sa aming sinesend ang mga MDRMOs with regards sa mga baha na po yan. Ang nasesend pa lang sa amin po is lahat po yung mga evacuees lang po. Opo, mga evacuees pa lang. May naitala po bang mga, ano pong naitalang casualties? Mga namatay o kaya po ay injured? As of 2 p.m. Situation report, ma'am, meron nang pinadala sa amin to be confirmed by DLD kung itong napadala ng MDR mo sa amin na 3 casualty is typhoon-related incident po. Para malaman kung dala po ng bagyo yung mga casualties. So, yes, ma'am. Opo. Sa ngayon po yung mga evacuees ay nasa evacuation center pa rin. Yes, ang pinaabot na situation report sa amin ng DSWD, they are still at the evacuation center po, ma'am. Ayun. At wala pa rin po na itatala kung magkano ang naging pinsala. Magkano ang naging pinsala sa mga nasirang mga properties. As of now po, ma'am, based on the report of the MDRMOs, wala pa pong binibigay sa amin about sa agriculture and infrastructure damage po ng isang LGU po. Ayun, okay. So, para sa inyo po ba ay kakaiba itong hagupit na ito na hindi pa po nagiging ganito kataas ang baha kumpara sa mga nakaraan at yung hagupit mismo ng bagyo? Is this something out of the ordinary? Sa nakita po namin, sa tagal na po namin dito sa PDAMO, ito pa lang, nakita pa lang namin, ngayon pa lang nakaranas kami ng ganito katindi na hagupit ng bagyo sa amin po. Especially yung hangin na umabot ng 4. Yung landa, hindi naman ganito po. Ngayon, entire province po, hinagupit talaga. Okay. Yung baha naman po, meron po ba kayong biglang pinagdudahan ng mga flood control project dyan dahil po sa sumobra po yung taas ng tubig?
As of now, hindi po kami pwedeng magsabi ng ganyan po kasi wala pa ring data na binibigay yung MDRMOs with regards po kung nagba sa kanilang lugar. Ngayon, ang nare-receive po namin na sinesend pa lang namin ng data is all about yung mga evacuees lang po. Yan pa lang ang data na hawak po namin ngayon. Ano po ang pinakagrabing nangyari? Nakikita po namin ang video ngayon ng simbahan po ba yan na yung bubong po ay nagiba? Yes po, yan ang pangalawang paglandfall ni Upong dito sa Masbate because yung una, tinamaan yung Monreal. Pangalawa yan po at around 3 something pababa, yan po ang unang tinamaan yung Palanas. Ayun, okay. May panawagan po kayo, Ginoong Bueno, dito po sa national government sa ngayon. Actually, kaninang umaga nag-usap na po ang butihin naming PDRMC chairperson na pangunguna ni Atty. Richard Con. Nag-usap na po sila ng national at saka OCD Regional Office na kung mamarapatin po na buksan na, kung mabubuksan na natin po yung pantala namin at saka yung airport namin para mapadala na ang tulong ng kung sinong tutulong sa amin po. Yun lang po ang panawagan niya kanina. Ayun. So wala pa dumarating po na tulong dyan? As of now po kasi hindi pa binibigyan ng clearance ng Philippine Coast Guard yung barko po namin kasi still hindi natin alam kung nasaan pa po, kung nakaalis na ba dito sa amin yung bagyo, kaya inaantay pa natin yung clearance po ng Coast Guard na wala talagang gale warning dito sa amin po. Okay, mag-iingat po kayong lahat dyan. Maraming salamat. Masbate Disaster Office Spokesperson Ian Nicolas Bueno. Thank you very much po, Ma'am. Tila knocking on palace doors na ang flood control scandal. Matapos maisawalat sa Senado na nagsilbi umanong drop-off point ng mali-maletang pera ang Aguado residence sa Malacanang. Agad naman itong pinalagan ng palasyo. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Sa pagkakatanda mo, mayroon pang ibang lugar na kung saan nagdi-deliver kayo? Sa Aguado, dyan sa Malacanang. Pinasok na ng anomalya ang Malacanang matapos banggitin ng supposed witness ni Senator Rodante Marcoleta ang Aguado residence bilang isa sa mga drop-off point ng kung tawagin nila ay basura o maletang may milyon-milyong pisong kickback. Ang sagot ng Malacanang sa aligasyong ito, pruweba muna bago kuda. Pero kung totoo man daw kahit papinsan ng Pangulo ang sangkot, wala pa rin daw lusot. Kung meron pong ganitong talagang pangyayari, patunayan naman po at hindi naman po muli, hindi po makikialam ang Pangulo sa mga pag-iimbestiga na ito. Kaya po nag-create ng isang independent commission para po maging malaya ang pag-iimbestiga, kamag-anak, kaalyado, pinsan man, kapatid man o anuman, lahat po ay dapat maimbestigahan kung dapat na maimbestigahan. Bagamat limitado ang impormasyon tungkol sa Aguado residence, matatagpuan ito sa kanto ng Aguado Street sa loob ng Malacanang compound. Sa mga social media posts ni former House Speaker Martin Romualdez, tanggapan niya ito kapag may pagtitipon ng kanyang partido na Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD. Sa video na ito, kung saan ikinakampanya ni Romualdez ang alyansa slate bago ang midterm elections noong Mayo, makikita sa likod ang address na Imelda Hall, 1201 Aguado residence na naka-flash sa likod ng dating House Speaker. Sa isa pang post mula sa page ng Kongreso, may luncheon ng mahigit 100 miyembro ng Kamara noong Mayo 1 bilang pagsuporta sa administration slate. Dito rin sa 4 na sulok ng 1201 Aguado, unang nagpulong ang alyansa para sa Bagong Pilipinas na binubuo ng Partido Federal na Pilipinas, ang political party ng Pangulo at bagong House Speaker Bogie D, Lakas CMD, Nationalist People's Coalition o NPC ni Senate President Tito Soto at Nationalista Party ni Senator and former DPWH Secretary Mark Villar. Bagamat umabot na sa palasyo ang anomalya na ninindigan ng Malacanang na walang kinalaman si President Bongbong Marcos. Hindi naman daw maglalakas loob si PBBM na magpaimbestiga kung mismong siya ay may dubing itinatago. Kahit na ang national budget may bakas ng pirma ng Pangulo. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Protected witness na rin ang may-ari ng Sims Construction na dawit sa maanomalyang flood control project sa Bulacan. Bukas daw siya na ibalik sa gobyerno ang umano'y ill-gotten wealth. Narito ang agenda report ni Elijah Bonzo. Provisionally admitted na si Sally Santos sa Witness Protection Program ayon sa kanyang legal counsel. Noon pang nasa Senate tayo, we have already submitted the
sworn statement of Ma'am Sally Santos of SYMS Construction. Kanina, we already submitted the same affidavit, and for clarification, we intend to submit supplemental. Handang-handa na raw si Santos na isiwalat ang lahat ng kanyang nalalaman sa flood control scandal. Alam ng kanyang kampo ang usapan tungkol sa restitution o sa pagbabalik ng nakaw na yaman at bukas daw si Santos dito. Si Ma'am Sally naman kasi, as I have been telling, she really wants to step out, tell the truth, and makikipag-coordinate siya sa lahat ng process, unang DOJ, and to settle all things. Si Santos ang may-ari ng Sims Construction na dawit sa maanumalyang flood control project sa Bulacan. Pumunta rin sa DOJ sina Sara Descaya at former DPWH District Engineer Henry Alcantara para sa ongoing evaluation ng kanilang pagkakabilang sa Witness Protection Program. Wala namang ibinigay na detalye ang legal counsel ng mga Descaya. Positive naman pero no comment po. May inilabas na ring 21 pangalan ang DOJ na inirekomenda ng National Bureau of Investigation na mausig para sa rigorous case build-up ng National Prosecution Service. Ayon sa dokumento, hinugot ang mga pangalang ito mula sa mga sinumpaang pahayag nina Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza at former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Bukod sa tinaguriang BGC Boys, kasama rin sa listahan sina Congressman Zaldico, Senators Cheese Escudero, Joel Villanueva, Jinggoy Estrada at former Senator Bong Revilla. Pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, hindi kukurap ang DOJ at sisiguraduhin daw nila na mauuwi sa tamang konklusyon ang mga investigasyon. Para sa Agenda, Elijah Bonzo, Billionaire News Channel. Interpol Blue Notice. Hihilingin na ng DOJ para kay Congressman Zaldico. Susunod yan sa Agenda. Traffic check muna tayo ngayong rainy Friday sa Commonwealth Tandangsora.
Light to moderate ang daloy ng mga sasakyan papuntang Fairview. Light naman ang kabilang lane. Kanselado ang ilang local flights dahil sa bagyong Opong. May paalala naman ng DOTR sa mga airline company. Narito ang agenda report ni Just Ignacio. Wala dapat rebooking fees at dapat waive na ang iba pang bayarin sa mga kanseladong flights bunsod ng bagyong Opong. Ito ang sinabi ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez matapos ipag-utos nitong umaga sa Civil Aeronautics Board na sabihan ng mga airlines na bigyan ng full refund ang mga pasaherong apektado. Ipinag-utos na rin ng kalihim sa CAB na dapat kontakin ng mga airlines ang kanilang mga pasahero para ipaalam kung ang kanilang flights ay kanselado o hindi. Kanina inanunsyo ng Civil Aviation Authority of the Philippines na kanselado na ang may kabuang 138 domestic flights dahil sa bagyong Opong. Ayon sa tala ng CAAP alas 8 nitong umaga, kanselado ang 25 flights kung saan isa naman ang na-divert para sa Sebco Airline. Kabilang dyan ang mga biyaheng papuntang Naga, Daraga, Tacloban, Dipolog, Iloilo at Basco, Batanes. Kaugnay nito, inatasan ni Lopez sa mga airport at port managers na magbigay ng pagkain at inumin sa mga pasaherong stranded. Dapat bukas din anya ang kanilang mga pasilidad para may masisilungan ang mga ito. Para sa agenda, Just Ignacio, Billionaire News Channel. Hindi lang air travel ang apektado ng bagyo at habagat. Sa abiso ng PITX, mahigit 30 biyahe ng bus ang kinansela ngayong araw. Kabilang dito ang papuntang Baguio, Tagum, Davao, Tacloban, San Jose, Mindoro at Iloilo City. Kanselado rin ang mga biyaheng patungong Masbate, Samar at Leyte, maging ang sa ilang pantalan gaya ng Matnog at Batangas Port. Puspusan ang paghahanda ng Maynila para sa buhos ng ulan mula kay Opong at sa maidudulot nitong baha. Nakakasana ang mga mobile pumping station na ininspeksyon ni Yorme kanina. Kumuha tayo ng update kay Paulo Barcelon na nasa Maynila. Paulo, meron bang baha dyan? Nako Pinky, wala at tila gumana itong ang mga mobile pumping station na ito dahil sa buong araw nating pag-iikot mula ng umaga hanggang ngayon na gabi na ay wala naman tayong nakitang baha at least doon sa major roads dito sa lungsod ng Maynila. Malaking factor din kasi na kalmado ang panahon at hindi dumating yung inaasahan natin na malakas na ulan na tinataya ng mga forecasters nung una na posibleng tumama dito sa Metro Manila. Maluwag ang mga daanan dahil walang pasok, wala ring baha sa mga kalyeng madalas na binabaha. Dahil daw yan sa pagpapagana ng mobile pumping station ng MMDA na nasa Rojas Boulevard. Ayon sa ahensya, kaya raw nitong mag-pump ng 1 cubic meter ng tubig kada segundo. Ibig sabihin, kayang magpuno nito ng 1.5 Olympic swimming pool sa loob ng 1 oras. Isa lamang daw yan sa 6 na mobile pumping units na dineploy ng MMDA bilang paghahanda nga kay Bagyong Opong. Pinky, for context, nasa 12 to 15 million pesos ang isang mobile pumping unit. For comparison, kung ibebenta ng pamahalaan yung GMC SUV na isinuko ni dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez, ay makakabili na ang gobyerno ng isa nito. At kung maibebenta naman yung Lamborghini din na isinuko ni Hernandez, makakabili tayo ng around 2 units dahil 30 to 40 million pesos di umano yung halaga ng Lamborghini na yon. Ang MMDA ngayon may hiling sa gobyerno. Presented po sa DBM at sa Congress, sa Senate, na posible po na yung pong nabawas sa budget ng DPWH ay mabahaginan po tayo para po mas ma-increase yung capacity natin tulad po ng pagbili ng ganito pong modern equipment. 2 pumping station naman sa Maynila ang natagpo ang hindi gumagana, bagay na pinasisilip na ngayon ng LGU. Ang plano, mag-third party assessment, then anong tamang suggestion, kung kinakailangan bang 200 million ulit, then so be it. Pero ang premise,
Katulad yung bilin ni Presidente, kailangan tumakbo. 23 evacuation center ang nakabukas ngayon dito sa 6 na distrito ng Maynila sakaling may kailangang ilikas at binabantayan ngayon, Pinky, ng mga otoridad dito sa Maynila ang ilang flood-prone areas tulad ng Santa Mesa, ang Isla Puting Bato at maging ang area ng Tondo. Samantala, batay naman sa advisory ng Department of Energy ay mayroong pa rin ilang mga planta, 26 distribution lines ngayon ang bagsak dahil nga sa pananalasa ni Bagyong Opong at ng mga naunang bagyo. And in fact, mayroong 23 diesel power plants na hindi operational sa Masbate, sa Western Samar, sa Northern Samar, sa Cebu, Surigao del Norte at Romblon, habang 6 naman na planta ng kuryente ang partially energized na sa Northern Samar, Western Samar at Palawan. Iniulat din ng National Grid Corporation of the Philippines na may 4 na transmission line na unavailable. Mostly ito, Pinky, sa area ng Samar at ng Eastern Samar. Balik sa iyo, Pinky. Paulo, matanong ko lang, ilan ng meron tayo o yung MMDA nung portable pumping station? So far, Pinky, meron tayong 6 na unit at ang ginagawa nito, maipaliwanag ko na rin basically halimbawa pag high tide, tinutulungan ng pumping stations na mailabas yung tubig specifically dun sa mga flood-prone areas, palabas yan ng Manila Bay. So kalimbawa, yung kanina sa Rojas Boulevard, nakadeploy siya at ang tubig na kanyang inilalabas ay galing sa mga drainage na nagmumula sa mga flood-prone area tulad ng Padre Faura, ng Taft Avenue at ng Calao. So may 6 tayong unit na nakadeploy ngayon. Mayroong nakadeploy sa may Pasay, mayroon ding nakadeploy sa may area ng Quezon City, sa Parañaque, sa Pasig at maging malapit sa Senado. Pinky. So sana matuloy nga yung sinasabing pakiusap, hindi ba, ng MMDA na mabigyan sila ng karagdagang pondo para makabili daw ng tinatawag na portable pumping station na nagkakahalaga ng 12 to 15 million pesos. Maraming salamat sa iyong update, Paulo Barcelon. Iba't ibang sakit ang posibleng makuha sa gitna ng sunod-sunod na bagyo at pag-ulan. Paano nga ba maiiwasan ang mga ito? Alamin sa Agenda Report ni Pierre Pastor. Diarrhea, galis o scabies at pagkahawa-hawa ng upper respiratory diseases gaya ng sipon, ubo at lagnat. Yan ang babala ng Department of Health sa dumaraming bakwit sa evacuation centers bukod pa sa banta ng leptospirosis at dengue. Kaya't paalala ng ahensya, panatilihing malinis ang sarili at paligid. Mainam din ang pagsusuot ng face mask at pag-iwas na maghiraman ng gamit lalo na ng mga kubyertos. Isa pa sa tagubilin ng DOH, bawal ang paninigarilyo at pag-vape sa loob ng evacuation centers. Dahil kadalasang kulob ang lugar, delikado ito lalo na para sa mga bata, sanggol, buntis at matatanda na maaaring makalanghap ng usok. Maaari rin daw itong pagmula ng sunog. Bukod sa mga sakit, pinag-iingat din ang publiko sa iba pang panganib gaya ng pagkakakuryente sa baha. Kaya kung wala namang mahalagang gagawin, huwag na raw lumabas ng bahay. Patuloy naman ang pagpapadala ng tents, gamot at first aid kits ng DOH sa mga LGU para sa evacuation centers sa Mimaropa at Metro Manila. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionario News Channel. Hindi nagpapatinag si Ako Bicol Party List Representative Saldico. Git niya walang tumama ni isa sa dami ng mga paratang laban sa kanya. Narito ang agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante. Kahit nadawit ng ilang beses ang pangalan sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, nanindigan pa rin si Ako Bicol Party List Representative Saldico na hindi siya magtatago at tiyak na babalik siya ng Pilipinas. Sa kanyang liham kay House Speaker Bogie D, sinabi ni Ko na ikinalungkot niya ang pagbawi sa kanyang approved travel clearance. Katwiran niya, matagal na ang kanyang schedule para sa kanyang medical treatment sa ibang bansa. Sa tingin ni Ko, hindi raw ito idinaan sa tamang proseso at isa raw itong panggigipit sa kanya. Wala rin daw dahilan para hindi siya bumalik ng Pilipinas
dahil buong buo raw ang kanyang intensyong bumalik para linisin ang kanyang pangalan. Pangamba lamang ng kongresista, masyado na raw siyang nahatulan ng taong bayan, gayong wala pa siyang paliwanag sa mga issue. Sa parehong liham, sinabi ni Ko na walang basehan, mali at pamumulitika lang ang pagdawit daw sa kanya sa budget insertions noong nakaraang taon. Hindi raw totoo na siya ang may pakana nito dahil ang BICAM report at 2025 GAA ay aprobado ng Kamara at Senado sa plenaryo ayon sa proseso. Itinanggi rin niyang nagmamay-ari siya at ang kanyang pamilya ng mga eroplano at isang ferry na ginamit umanong panghatid kay dating Pangulong Rodrigo Duterte patungong The Hague. Wala rin siyang hiniling na kahit anong fish import allocation para sa kanyang umanong kumpanya na ZC Victory Fishing Corporation dahil wala siyang kinalaman dito. Ang ZC raw ay Zamboanga City at hindi Zaldico. At higit sa lahat, wala raw siyang tinanggap na pondo na may kaugnayan sa mga proyekto ng DPWH. Sagot naman ni House Speaker Bogie D, titiyakin niyang ligtas si Ko at ang kanyang pamilya sa pagbabalik nila sa bansa. Hindi rin daw dapat pag-isipan ng masama ni Ko ang pagbawi sa kanyang travel clearance dahil isa itong pagkakataon para malinawan ang mga issue. Sakaling mabigong sumunod si Ko sa direktiba ng leader ng Kamara na bumalik bago ang September 29 deadline, mapipilitan raw silang disiplinahin at patawan ng aksyong legal ang kongresista. Ang Justice Department naman hihiling na ng Interpol Blue Notice para kay Ko. Layo ng Blue Notice na hanapin at makakuha ng impormasyon sa isang person of interest sa criminal investigation. Para sa agenda, Mavic Trinidad, Abante. From ham and cheese insertions to flood control scandal, binalot ng kontrobersya si Senador Francis Cheese Escudero na nag-ugat sa umano'y bilyong pisong isiningit sa 2025 budget. Unang pumutok ang balita dito mismo sa Billionario News Channel. Narito ang agenda report ni Hannah T. Bago pa man umingay ang flood control scandal, nakaladkad na ang pangalan ni Senator Cheese Escudero sa di umano'y budget insertions. Hulyo pa lang, una nang binalita ng Billionario News Channel ang dokumento ng higit kumulang 142 billion peso worth of insertions umano ni Escudero noong siya pa ang Senate President. Iba-ibang lugar ang sites ng mga proyekto, mula flood control, roads, bridges at maging streetlights hindi nakalusot. Kalaunan, makailang beses pinabulaanan ni Escudero ang mga paratang. Kabilang ang tila pagbisita niya sa House of Representatives kahit holiday ang November 30, 2024. Sabi sa isang Politico report, yan ay para masigurong masisiksik umano ang 142 billion sa budget. Nitong buwan, bunsod ng flood control investigation. Saka na nagkakudeta sa Senado at pinalitan siya ni Senate President Tito Soto. Tumugma ang nakalap naming file sa naging pagkanta ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Sa kanyang salaysay, may listahan kasi ng mga proyektong nagkakahalagang 800 million pesos, kung saan 100 million dito para raw kay Escudero. Nag-e-exist din ang 5 projects na ito sa aming sariling dokumento. Yan ay flood control wall sa Valenzuela City at reconstruction of roads sa Marinduque. After inclusion of the projects in the GAA, I delivered 20% of approximately 800 million or about 160 million to Maynard Ngu, which was meant for Senator Escudero. Si Maynard Ngu na binanggit ni Bernardo ang di umano'y bagman ni Escudero na siyang tumanggap ng nasabing amount. Si Ngu ang Special Envoy of the President to China for Trade, Investments and Tourism. Sabi sa isang 2023 report ng Philippine Center for Investigative Journalism, CEO si Ngu ng Cosmic Technologies Incorporated o mas kilala bilang Cherry Mobile na nag-contribute din ng 30 million sa senatorial campaign ni Escudero. Si Ngu rin ang may-ari ng Cork Wine Bar, ang meeting spot na binanggit ni Bernardo tungkol sa naging transaction. Ayon sa source ng Bilyonaryo, may 25.6 million losses ang nasabing bar noong 2024, a 33.2 million swing mula sa kita o profit nito noong 2023 na 7.55 million. Mula sa 205 million worth of sales nito noong 2023, bumagsak ito sa 68.37 million.
Pagdating sa operating expenses, bumagsak ito sa 52.13 mula 62.11 million. Sabi rin ng source, mabagal ang reaksyon ng Cork sa pagbagsak sa sales nito. Yan ay dahil tila busy daw ang owners nito sa deal making. Si Joseph John Quirante, asawa ng kapatid ni Escudero na si Representative Marie Bernardet Escudero Quirante, pagmamayari ang 40% ng Cork habang 40% din ang kay Ngu. Kung President and CEO si Ngu, si Quirante naman ang corporate secretary. Sometime in 2023, Maynard Ngu told me to go to Cork and meet Senator Chis Escudero, which I did. I met with the latter in a private room in the said establishment. While we were drinking wine, he told me, alam ko naman ang galawan niyo dyan sa DPWH. Okay naman ako. Sabihin mo kay Sec magbaba sa akin. Ayon kay Bernardo, nangyari ang delivery ng 160 million pesos para kay Escudero sa first quarter ngayong taon. Matapos sa naging revelasyon ni Bernardo, hinalungkat ng netizens ang mga litrato sa Cork Wine and Bar. Spotted ang ilang photos ni Heart Evangelista sa nasabing bar na ine-endorso rin ang Cherry Mobile. Sa parehong bar, may groupie rin si Lawrence Lubiano na top campaign donor ni Escudero noong 2022. Kasama ang anak niyang si Lemuel na boyfriend umano ni Claudine Co, pamangkin ni Congressman Zaldi Co. Lumitaw pati ang mga litrato ni Escudero kasama si Ngu at Quirante. Sa ngayon, hindi pa kinukumpirma ng palasyo kung sitting special envoy nga si Ngu. Pero anila, kung may dapat tanggalin, tatanggalin. Para sa agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel. Hindi na rin bago sa kontrobersya si Benguet Congressman Eric Yap. Nasita na rin ang mambabatas noong Duterte administration. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng ACT-CIS Party List. 46 na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6. Dawit na rin sa flood control scandal si Benguet Congressman Eric Yap. Pero hindi ito ang unang pagkakataon na napatapat kay Yap ang spotlight ng kontrobersya. Noong 2020, nasa listahan si Yap ng mga mambabatas na flinag ng Presidential Anti-Corruption Commission. Noong panahon na iyon, si Yap ay party list representative sa ilalim ng ACT-CIS at naging caretaker ng Lone District ng Benguet. Sa isang speech ni former President Rodrigo Duterte, isiniwalat nito ang umano'y racket ni Yap. Congressman Eric Yap, ACT-CIS party list, legislative caretaker of Benguet, alleged rigging of bid through his agent, exerting influence in choosing his district engineer to be able to control the awarding of projects in the district assigned to him. Ayon kay dating PACC Commissioner Greco Belhica, tumawag pa raw si Yap sa ahensya para itigil ang pag-iimbestiga sa sinibak na district engineer ng Benguet na si Lorena Ricardo. Makikita sa video na ito na nakikipagtransaksyon si Ricardo para mabigyan siya ng 10 million pesos o 10% ng isang road project sa Ifugao noon. Gaya ng pagtanggi ni Yap noon, mariin din itong pinabulaanan ng mga alegasyon sa kanya ngayon. Handa raw harapin ni Yap si Guteza at patotohanang wala siyang kinalaman sa mga maletang idinedeliver umano kina ako Bicol Party List Representative Zaldico at dating House Speaker Martin Romualdez. From 2020 to 2022, naging Appropriations Committee Chair si Yap sa panahon ni FPRRD. Sa mga panahong ito rin, nakakubra umano ng 51 billion pesos si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte ayon sa kontrobersyal na Undersecretary ng DPWH na si Maria Catalina Cabral. Si Cabral ang DPWH USEC na tinutukoy ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na tumawag umano sa opisina ni Senate President Tito Soto para magtanong kung anong insertion ang gustong isingit sa 2026 budget. Mula kay Congressman Yap, tila nagsasanga-sanga na ang mga pangalang nadadawit sa mga maanumalyang proyekto. Pero habang humahaba ang listahan ng mga pangalan, ang tanong ng taong bayan, may mananagot kaya sa huli? Para sa agenda, Ivy Reyes, Bilyonaryo News Channel. Mag-iisang linggo na ang nangyaring riot sa Maynila. Pero ang mga inaresto ay hindi pa rin daw pinapalaya. Narito ang agenda report ni Andrea Salve.
niyo po yung maghihirap po ng isang ordinaryong tao. Sana po mapagbigyan niyo po kami. Parang awa po ninyo. Sana po tingin niyo po yung aming hinaing. Wala po kasalanan yung anak ko. Hindi po siya kriminal. Ito ang sigaw ni Marian Karingal sa ikalimang araw na nasa kulungan ang anak na si Alvin. Sumugod sa Mendiola si Alvin noong September 21 kasama ang iba pang kabataan sa malawakang anti-corruption rally. Ibaba ang presyo ng fishball! Ibaba ang presyo ng kikyam, fishball, tokneleng, kwek-kwek, calamares. Doon din siya sumikat sa social media matapos makunang ipinananawagan ang pagbaba ng presyo ng street food kaya nabansagang fishball warrior. Sa kasagsagan ng gulong sumiklab sa pagitan ng mga pulis at mga nakaitim na rioter, isa si Alvin sa higit 200 na dinampot at naparatangang kasama sa mga nanakit sa mga pulis at nanira sa ari-arian ng pamahalaan. Ayon sa National Union of People's Lawyers, mayorya sa naarestong mga individual nasa kustodiya pa rin ng Manila Police. Marami raw sa kanila ang basta-basta na lang dinampot kahit na walang patunay sa mga aligasyon at naroon lang para ipahayag ang galit sa mga korap. Kasama na rito ang mga minor de edad na bystanders at nanonood lang daw sa bawat eksenang sumunod. Nung kami ay nagtatanong sa mga naaresto, lumalabas na basta ikaw ay nakaitim, ganito ang itsura mo at matatagpuan ka sa kahabaan ng rekto ay maaari ka nang hulihin. Sa datos ng NUPL, nasa 25 na ang napalayang rallyista. Ito raw ang mga na-inquest noong September 24 o nakulong ng lampas sa 36 na oras nang walang kasong naisasampa. Kabilang daw sa mga kasong pinag-uusapan ay light offenses lang at dapat ay naisampa agad sa loob ng 12 oras mula sa pagkakaaresto. Hindi po yun nangyari. Kasi nga po, mahirap po mag-imbento ng ebidensya ng gawa-gawang mga kaso, di ba? Sa dami pa ng mga dinampot, kaya natagalan po talaga ang mga kapulisan. Para sa mga nakakulong pa rin hanggang ngayon, panawagan ng grupo na sila ay agarang mapalaya. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Mga produktong petrolyo may dagdag bawas sa presyo sa unang linggo ng Oktubre. Susunod yan sa Agenda. Traffic check ulit tayo. Sa Elliptical Road naman, mabilis ang daloy ng mga sasakyan papasok at palabas ng Commonwealth Avenue. Hindi pa man natatapos ang FIVB Men's Volleyball World Championship, na spike na ito ng ilang issue. Kabilang sa mga pinuna ni Senador Erwin Tulfo, ang umano'y napakamahal na ticket prices na hindi raw afford ng Pinoy fans. Ang detalye sa Agenda Report ni Sheila Salaysay. Ang dapat sana'y selebrasyon ng world-class volleyball na uwi sa kontrobersiya. Mula sa labis na taas ng presyo ng tickets, connection sa online betting, hanggang sa pagbabawal sa ilang miyembro ng media. Ngayon, nababalot ng issue ang FIVB Men's World Championship na ginaganap dito mismo sa Pilipinas. You questioned the tickets and you said that it was anti-poor
Para po sa inyo, where do you draw the line between world-class pricing and pricing out ordinary fans? Well, syempre, the sports event is being held here, di ba? If it's being held here, dapat the Filipino people can watch the event, lalo na yung mga youth, di ba? Sino ba ang mga gusto manood ng volleyball? Yung mga kabataan natin. And how can they afford 15,000 doon sa front seat? 1,500 doon ka na sa rafters, ibig sabihin sa may bubungan, di ba? Sana naman nilapit-lapit lang nila. Siguro 5,000 yung pinaka ringside, and then siguro pinakamura na siguro doon sa may middle, baka 500, pwede pa eh. I mean, 15,000, who can afford that? I know it's an international event, pero what's the purpose pa of holding it here, pero hindi naman makapanood mga kababayan natin? Higit pa sa presyo, iginit din ni Senador Erwin Tulfo ang pangangailangan ng transparency. Meron po ba kayong hinala na inefficiency, or is it poor planning or the pricing per se na baka profiteering sa ticket pricing na ito? Sa tingin ko lahat profiteering, kulang sa planning. Tingnan mo, parang first few days parang nilangaw sila, dumami lang yung manonood because yung Philippines na ang lumalaban. Ngayon wala na nanonood, so napilitan silang ibaba na ngayon yung ticket. Mas ikinabahala pa ng senador ang paglitaw ng mga patalastas ng 1xBet sa international broadcast ng torneo. Sa court, pag papanoorin mo sa TV, sa live TV, wala siya. Pero pag sa internet, pag sa social media, makikita mo yung doon sa may tabi ng court nakalagay 1xBet. And 1xBet is online gambling pero international. Dito sa atin, wala siyang license to operate. So, sinasabi ng PAGCOR, and they've been already informed na illegal yan. Dapat sumunod kayo. Actually, meron nga tayong isang local na basketball league na was carrying also the same 1xBet. Pero when they were told, informed by PAGCOR na walang lisensya yun, tinigil nila. Sana itong PNBF nag-isip din, di ba? Ikinagalit din ni Tulfo ang di umunoy pagbabawal sa ilang mamamahayag na kritikal sa event. Ayon kay Tulfo, naghahain na siya ng resolusyon para mabigyang linaw ang kontrobersiya. I want that Mr. Suzara will be here. Well, we will have to ask him questions. Why is that so? He has to explain this is a sporting event. Dapat yung mga ticket niya affordable sa Filipino fans. Number 2, bakit pinayagan niya yung 1xBet doon at it's illegal? Ngayon may dagdag kami na question, sagutin niya why he banned Spin.ph, Rappler, tapos pati kayo, di ba? Why he refused to sit down and have interview. Kung wala siyang tinatago, dapat willing siya humarap, di ba? So he has to explain all this. Ang FIVB Men's World Championship sa Maynila ay nagsilbing paalala na higit pa sa laro nakataya rin ang kredibilidad ng bansa. At sa mga isyong lumutang, nananatiling tanong, handa na ba tayo sa hamon ng pagiging world-class host? Para sa agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel. Asahan ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. 80 centavos kada litro ang posibleng tapyas sa gasolina. Maaari namang tumaas ng 0.5 centavo kada litro ang diesel at 40 centavos ang kerosene. Ayon sa Energy Department, dahil ito sa pinangangambahang supply disruptions dulot ng geopolitical tensions. Bilyon-bilyon pisong tinapyas sa flood control projects ng DPWH ililipat sa DSWD. Susunod yan sa agenda.
Pang traffic check ngayong Friday rush hour. Sa EDSA White Lanes, mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Bagong pagdinig, bagong pangalan. Isa si DepEd Undersecretary Trig V. Olaybar sa idinadawit ngayon sa flood control scandal. Pero bukod sa revelasyong isang executive secretary umano ang humingi ng kickback, mas palaisipan kung bakit mabilis itong inaprubahan ng Budget Department. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Imbitado sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa Lunes si DepEd Undersecretary Trig Olaybar, kasunod ng pagdawit sa kanya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa flood control scandal. Sometime 2024, Yusek Olaybar personally called me for a meeting to discuss about unprogrammed appropriations supposedly for the office of the Executive Secretary. In the said meeting, he requested me to submit a list of projects. Sino nga ba si Trig Olaybar? Batay sa impormasyon mula sa DepEd, 2012 nang magtrabaho sa Senado sa ilalim ng opisina ni Senador Bong Revilla. 2016 nang lumipat siya sa opisina ni nooy Senate President Edgardo Angara. Dahilan kaya noong nanalo si Senador Sonny Angara, itinalaga siyang Director for Political and Constituency Affairs ng Senador. Nang maitalaga si Senador Sonny bilang DepEd Secretary noong Agosto ng nakaraang taon, isinama at itinalaga niyang Undersecretary si Olaybar. Batay sa affidavit ni Bernardo, 2.85 billion pesos umano ang hinihingi ni Olaybar noong nakaraang taon para umano sa Office of the Executive Secretary. Pero pagtatama ni Bernardo, Mr. Chair, ang nabanggit lang po niya ay Executive Secretary pero actually wala naman po siyang sinabi kung sinong Executive Secretary. hindi rin daw niya nakakausap ng personal si Executive Secretary Lucas Bersamin na mariinding itinanggi ang pagkakadawit ng kanyang tanggapan sa flood control scandal. Inabot lang daw ng isang buwan matapos nilang mag-usap ni Olaybar ay may nai-release na agad na Special Allotment Release Order o SARO para sa 2.85 billion pesos na halaga ng iba't ibang proyekto na ang pondo ay mula sa unprogrammed appropriations. Pero ang pinagtakaan ni Senador Kiko Pangilinan ay kung paano nakakuha agad ng SARO si Olaybar. To Senator De La Rosa who was asking the DBM, sino ang nagde-decide na mag-issue ng SARO? DBM. So sino ang kinausap ni Trig sa DBM? Hindi ba? Baka DBM at hindi Executive Secretary or kung Executive Secretary, although he's denying it, inutusan siguro ang DBM para mag-release ng SARO. Si Budget Secretary Amina Pangandaman ay dati na ring nagtrabaho bilang Chief of Staff ng nooy Senate President Edgardo Angara, kung saan katrabaho niya rito si Trig Olaybar. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Abante. From flood control to social services, ililipat na sa mga programa ng DSWD ang 36 billion pesos na tinapya sa mga proyekto ng DPWH. Kabilang sa paglalaanan ng pondo ang 4Ps, Assistance to Individuals in Crisis Situation Program o AICS at Pamana. Inanunsyo yan mismo ni PBBM sa pagtatapos ng National Family Congress 2025 kung saan bisita niya sa Malacanang ang ilang beneficiaries ng 4Ps. Anya sa halip na ibulsa ang pera, mas mabuting magamit ito sa mga inisyatibong makatutulong sa mga mahihirap na Pilipino. Nais pa natin dagdagan ang mga pamilyang may sapat na kakayahan na itaguyod ang kanilang buhay, kaya't patuloy natin pinapalakas ang 4Ps. We've got a new king. Nanalong Mr. International 2025 ang pambato ng Pilipinas na si Kirk Bondad. He bested 40 candidates from around the globe during the finals held in Bangkok, Thailand. Sa question and answer portion, Kirk was asked what issue he'd spotlight should he be invited to speak at the United Nations. He said he would stress the need to protect and educate children because today's kids are tomorrow's leaders. Si Kirk ang second Filipino to win the title following Neil Perez in 2014. Last year, he also made the top 20 sa Mr. World. And makakausap natin ngayon si Mr. International 2025, Kirk Bondad, via Zoom from Bangkok, Thailand. Hey Kirk, congratulations. We are all so proud of you.
Sawadee krap. Thank you so much for having me. Very excited to be Of here. course. Kirk, I know you're booked and busy, so thank you for making the time to talk to us. I'll just ask you just a couple questions. During the final Q&A, you said that if given the chance to speak at the United Nations, you would spotlight the importance of protecting and educating children because you said, quote, today's kids are tomorrow's leaders. So as Mr. International 2025, how do you plan to turn that message into real-world impact during your reign? Yeah, well, certainly that's a blessing to be called Mr. International now, and it's something that I have been already advocating way before, but right now specifically I've been working with the I Want to Share Foundation that is founded by Sheila Romero, and that is a foundation that focuses on helping children who are battling cancer in particular for financial aid. So that could be anything from supporting them on their medical bills, but also when it comes to their housing or particularly speaking their education. So for example, on August 2nd, we hosted a gala where we raised in total $1.5 million US. And that is something that I will keep on thriving on working with them together because, oh man, if you listen to these children's stories, it's devastating, and there's nothing more soul and fulfilling than helping those children in needs. And moving on forward, certainly there will be more activities with the I Want to Share Foundation, but there will be also other more activities to come. And even if it's not me, like I'm still the same person with that sash or not the sash, so that journey will continue to move on for the rest of my life. And one day I will have the financial capacity to build my own orphanage. And I want to combine it with a farm because I think there's something very beautiful about it when you can provide a safe space to children, but also give them a little bit more meaning on a day-to-day basis. And, who knows how I will do it, but I will do it. And that's something that I'm already very much looking forward to. Mm-hmm. Yeah, I remember, Kirk, you were talking about this when you guested at the Daily Dish, and I can definitely hear the genuinity and sincerity, and I'm so excited that you won. But your win last night was not just about physical presence, but also grace under pressure. So looking back, was there a specific moment in the competition that truly tested your character? And how did it shape the way you see your platform now as Mr. International? Yeah, there were many moments actually leading up to this competition. One in particular, this was on the national, the National Costume Parade. Oh man, I had fever that day and I was battling a severe sickness. And I was just backstage, I was shivering like crazy. And there was this one moment even on my walk, while I was doing my walk down the stairs, that I almost tripped because at that moment, all my blood just rushed completely away and I couldn't see anything. So I almost slipped up, kind of faked it on the spot, made it like it seemed it was part of my walk. But that was such a challenge. I can deal with a cold, with a little bit of a cough and a migraine, but a fever, I become like this from a bear. I get to become like this gummy bear, and I'm not even until now fully recovered because the schedule here is immense, and I'm certainly lacking a little bit of the sleep and calories. I look like Skeletor from He-Man, but in how it affects my the way how I see and use my platform, not really, because as I said before, like it's an honor to be Mr. International now, but I think it just magnifies everything that I have been doing so far. And I always strive to be a force of good, because no matter who you are, everybody can be a part of something great, like you don't need to be a Mr. International, or you don't need to be somebody in the public space. Kindness matters wherever you are and whoever you are, and it's something that I will always strive to be, the inspiration to give other people. I've been getting so much support and inspiration from other people, so it's just everything that I've been doing so far, it's just more. Yeah. No, Kirk, we are all so proud of you, like I said, and we definitely couldn't tell that you were sick like the champ you are. Thank you again for making time, and we'll see you here when you're back in the Philippines in the studio. My pleasure. Ladies and gentlemen, that was Mr. International 2025, Kirk Bondad. Thank you again for joining us, and congratulations. Now, from one Pinoy pride to another, VJ Floresca makes history as she wins the 21st season ng Project Runway. Floresca prevailed sa final fashion face-off laban kina Jesus Estrada at Ethan Munt. She becomes the first trans woman to win the reality competition.
Una na ring sumali si Floresca sa first season ng Project Runway Philippines noong 2008 where she placed as a runner-up. Pinay tennis star Alex Ayala pasok na sa semifinals ng Jingshan Open sa China. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo sa EDSA Guadalupe. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Pinag-aaralan na ng Malacanang ang appointment kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa Independent Commission na nag-iimbestiga sa flood control scandal. Nakarating na raw kasi kay PBBM na nauubusan na ito ng panahon sa Baguio City dahil naging abala na sa kanyang assignment. Nire-review na ng palasyo kung saan pwedeng ilipat ang alkalde para hindi makompromiso ang investigasyon. Lalo na't ito ang nag-award sa kumpanya ng mga diskaya sa umano'y milyong-pisong tennis court na hindi naman napapakinabangan. Yan po ang aaralin ng legal team. At muli, ayaw po kasing ilagay ng Pangulo sa kompromiso ang independence ng ICI. Kasi kung nako-question po ang kanyang impartiality, ayaw pong ilagay ng Pangulo ang ICI sa ganitong klaseng mga issues. Mariing pinabulaanan ng dalawang personal assistants ng Ako Bicol Party List na sangkot sila sa pagde-deliver umano ng mali-maletang kickback sa flood control scandal. Itinanggi ni na Mark Bunagan at Alan Colesio na naghatid sila ng tinatawag na basura sa iba't ibang bahay ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico at dating House Speaker Martin Romualdez. Handa raw silang tumestigo sa Senado o sa Korte para patunayan ang kanilang panig. Giit din ng dalawa, hindi sila pinilit o binayaran para gumawa ng salaysay. Sports news naman, semis bound na sa Jingshan Open si Pinay tennis star Alex Ayala. Nakapasok ang Women's World number 58 sa Final Four matapos talunin si hometown bet Lu Jiaqing sa quarterfinals. Nanaig si Ayala sa score na 6-4, 6-1. Sunod niyang makakatunggali si Lulu Sun ng New Zealand na tinalo siya sa final round ng Wimbledon qualifiers noong 2024. Self-care is more than a ritual. It's a lifestyle. Yan ang gustong patunayan ng bagong wellness and aesthetics club sa Pasig City. Here's a look. Pagdating sa beauty at wellness, level up na ang mga Pilipino. Hindi lamang sa mga treatments, ngayon mas maraming Filipino doctors at entrepreneurs na ang nagdadala ng self-care turned into a lifestyle. Isang experience na higit pa sa Skin Deep.
Last weekend, official nang nagbukas ang Solaya, isang wellness and aesthetic club. Sa open house, nagtipon ang kanilang mga partner wellness brands, beauty enthusiasts, industry experts at local influencers, lahat excited sa bagong treatments, technologies at beauty trends. We named it as a club instead of a clinic because there's a stigma that if you're going to have your skin check, you should go alone because they're shy of their pimples, their scars, etc., etc. In Solaya, we want to change that perception. We want you to have an emotional support. That's why we named it as a club. So the emotional support will be your friends who will go with you in the club, your family who will go with you in the club, and of course, the entire Solaya family. We just want to make sure that our approach is holistic. Like for me, my specialty is internal medicine, so I make sure that the organs of the patient are in tune, in good condition. And then next is we also have a dermatologist, so they can take care of any pathology. Aesthetics, they can take care of beauty, so non-surgical beauty. And then we also have surgical. We have an operating room, we have a cosmetic surgeon, we also have a plastic surgeon. So we encompass the whole beauty. Right. Handa ang Solaya sa kanilang iba't-iba at advanced na procedures customized para sa bawat member. From subtle enhancements hanggang sa mas transformative options, lahat ng ito ay modern, safe, at fit sa lifestyle at goals ng members. So here in Solaya, we make sure that we assess the patient very carefully and we make a customized treatment plan unique for every patient. It's because every patient has different concerns. Some of the patients would think that they want a certain treatment, but when I assess them, they need a completely different one. Come here to Solaya. We will take care of you. We'll give you holistic care from non-surgical to surgical. So that's it. Sa panahon ngayon na mas marami ng Pilipino ang nag-e-embrace ng treatments at surgeries bilang bahagi ng kanilang wellness journey, Solaya is at the forefront of the shift, ang pag-enhance ng natural beauty. Sa huli, ang self-care ngayon ay hindi lamang isang routine o trend. Ito ay isang lifestyle na nagdiriwang ng confidence, community at beauty na talagang nagsashine from within. Monique Tuzon, Billionaire News Channel. And that's it from my end. I'm Monique Tuzon. Happy Friday. Back to you, Karina, Pinky, and Willard. Yay! Happy Friday! Happy Friday! It's a weekend. Finally. At tayo ay masaya dahil sa gitna ng lahat, bagyo at saka yung nangyayari sa Senado, meron tayong Jessica Sanchez. Hindi ko po siya kaano-ano. Hindi ko po siya kaano-ano. At kay Kirk Bondad. Wow, both of them are international winners, parehong Pinoy. Congratulations. Diba? So nice naman, para meron naman tayong katutuwaan. Yeah. Oo, diba? And Alex Hindi puro Ayala. whistleblower. Pasok sa semis. Ano? Yeah. Hindi yung puro whistleblower. Oo naman, para maiba-iba. So in sports and in Entertainment, pageantry yes. and in music, wow. Ang Pilipino talaga magaling. Galing. Maliban sa magaling din, ang gumawa ng mga kontrata. Pinalik mo pa rin, Filipinos Got Talent. Yes, in many ways. Galing nila gumawa ng kontrata. Mag-notaryo. Notaryo sa recto. Notaryo. Yun ang kailangan natin, alamin. Baka sa recto lang ginawa. Sa susunod na, siguro next week na yan. Oo, next week na yan. Kasi sabi nung lawyer, I categorically deny that I was part of the preparation, the signing, etc. Then kanina nga sa report natin kanina, sinabi naman ni Congressman Mike Defensor na nagsilbing tulay kay Sargent at kay Senator Marcoleta
Mukhang sabi niya, nagsisinungaling si attorney. Magandang episode yun sa On Point. Thank Silang you. dalawa. Silang dalawa, tapos may lie detector test. Di ba Meron pwede pala yun? part 2. Oo, part 2. Silang dalawa, no? Kasi kung hindi ka nagsisinungaling, hindi ka matatakot humarap. Diba? Pero pwede mo kayang dayain yun, especially kung magaling ka mambola. Ang lie detector? test. Well, it's still used, you know. I mean, it's not conclusive, but it's used in many other. I only watch that on TV, by the way. Yeah. I don't know if they use it actually in real life. Hollywood, they use it. Mag-live audience tayo, tapos basahin natin yung body language din. Oo, palakpakan parang panahon ni Pepe Pimentel. Sisinungaling. Okay, so happy weekend, everybody. Everyone, 90 days to go before Christmas. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako si Willard Check. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.